Sa dami ng pwede natin gawin to na araw noon, ngayon pa natin napili. Pinakamagastos na long ride natin. Napakamahal ng gasolina. Mula Apari hanggang Hulo. Kahit hindi naman ito talaga yung pinakadulong, pero Apari pa rin yung kinikilala. Parang hindi nauubos yung mga bundok dito. Masaya ako ngayong sunrise na to. Nakakuha tayo ng mga epic goodness na sunrise. Kung hindi ngayon, kailan? Kailan mo pa pupuntahan yung magagandang lugar ng Pilipinas? Sa tamang panahon? Kapag ready ka na? Sinabi ko rin yon last year. Ang daming mga bagay na pumipigil sa atin para gawin yung mga bagay na gusto talaga nating gawin. Pag sobra mo talagang pinag-isipan at pinaghandaan, lalong hindi ka makakausad. Analysis paralysis ang kahahantungan mo. Kaya gawin na natin to, ready or not, kahit mag-isa. Tara sa North Luzon Loop Adventure para sa isang litrato. Dahil mas maganda ang kwento kung may litrato. Litrato na kuha mo. Morning Pagod Pod. Susubukan natin ngayon kumuha ng sunrise dito. Kahit sunset talaga yung view dito sa Pagod Pod. So maghahanap tayo ng vantage point para sa kanya. So saan kaya tayo mapapadpad ngayon para sa sunrise? Pababa, may daan ba dito? Dilim. So kamusta guys yung video natin gamit tong DJI Osmo Nano na action camera? Gabi ngayon. Hindi, technically umaga na kasi magpa 5 AM na. Pero gabi pa rin. Wala pa yung araw kasi mamaya pa siya eh. Ayun yung buwan, no? Kamusta yung video natin? Ito, total darkness. May kasalubong lang tayo. So nilipat lang natin yung mounting netong action camera natin. Ngayon nakakonect siya sa selfie stick. Tapos naka-extend siya. So meron tayo ngayong frontal frame. Nakikita nyo somehow yung handlebar ng motor. Tapos ako na nagsasalita. Pasalubong sa hangin. Hangin dito sa kalsadang dinadaanan natin. At maganda yung ilaw ng mga poste. So kamusta yung video natin? Anong masasabi nyo? And anong masasabi nyo sa audio natin na galing dito sa mic? Ito talaga yung pinakakagandahan dito sa DJI. Dito sa action camera ni DJI, hindi lang tong Nano, kahit yung action camera nila, kasi compatible siya sa mga mics nila. So hindi mo na iisipin kung paano mo siya i-connect. Buksan mo lang yung camera, buksan mo yung mic, automatic magko-connect na kaagad sila. At meron ka na kaagad maganda at crispy na audio. So hindi ko babaguhin yung audio nito. Wala akong gagawing processing. Siguro kung meron man, i-level ko lang yung gain para pare-parehas yung gain nung audio natin. Ang sarap magmotor ng ganito, yung wala ka pang kasabay, kasi tulog pa yung mga tao eh. Karamihan naman sa mga turista, pagod yan. Eh tayo, alanganin yung tulog natin, tsaka alanganin yung pag-take natin ng photos. So pagdating dito, nag-picture lang ako, tapos paglubog ng araw, kain, ligo, tulog. Usually pag mga ganitong biyahe, wala pang alas 8, tulog na ako kaagad. Kasi ang gising ko naman, alas 3. Pagdating sa mounting ng action camera, isa to sa mga pinaka-okay para sa akin. Kasi naka-extend siya, tapos nakikita mo. Kung ikukumpara mo to sa 360 mounting, kasi pang Insta360 talaga yan eh, yung invisible selfie stick. Kung ikukumpara mo siya doon, maganda rin yun. Kaso yung 360 shot kasi, ipaprocess mo pa. Eto, direct na, ayan na siya mismo. Kung paano mo siya i-frame, kung maayos na yung pagkaka-frame mo, yun na siya. Siguro ikakarap mo na lang. So kapag mabagal lang naman yung action mo or yung pagtakbo mo, yung ganyang mounting naka-extend yung invisible selfie stick or selfie stick, okay na siya. Tapos alalay lang naman sa pagmamaneho, okay na.
wala ka na masyadong iniisip. Kasi pag medyo binilisan mo, though merong stabilizer to si DJI, ang problema mo, baka naman malaglag yung mic. I mean yung camera. Baka malaglag naman yung camera kapag masyado mong binilisan. Ayan, ang dilim na naman dito. Hindi nyo na ako makita. Balik na tayo. Bilisan na natin. Punta na tayo dun sa spot kung saan natin naabangan yung sunrise. Ganda dito. Sana mas marami pa tayong araw. Mas marami pa sana yung bakasyon natin para enjoyin tong magandang lugar. Pero ganun talaga. Kaya picturean na lang natin. Good morning, pagod. Tapangan natin yung sunrise dito. Pero nandun sa kabilang side. Ang ganda ng buwan, no? Nakikita nyo ba yan? Full moon. Tapos pababa siya sa horizon. Sana hindi ko yan makalimutan picturean mamaya. Kahit isa lang. Kasi nakafocus tayo sa sunrise. Pero madali lang naman itutok dyan agad yung camera. Isang mabilis na tutok lang para magkaroon tayo ng shot ng buwan na nasa horizon ng dagat. Papunta na tayo dun sa spot kung saan natin aabangan yung sunrise na inocular natin kahapon. Pasikat na siya. At nandito pa rin ako. Ang layo ko pa. Good luck. Sana umabot. Ito yung spot natin para sa sunrise. Somehow umabot tayo. Ayun yung buwan. Yung sikat ng araw dito. Yung mga windmill nandito. Merong portion ng, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero dagat yan. Ilog na kumokonek sa dagat. So naipunan siya ng tubig. So yan yung foreground natin para dito sa view. Tapos ayan. Hintayin na lang natin lumabas pa yung saturated na kulay ng sky. Maya maya. So mag-shoot na muna ako. So hindi masyadong malakas yung hangin ngayon. Hindi katulad kahapon during sunset. Ayan o, hindi nga halos gumagalaw yung mga windmill. Kaya makakapagpalipad tayo at ma-maximize natin ngayon itong drone. So let's go. Ayan na yung araw. Ang ganda. At ito na naman ako. Binibideo ko na naman eh. Namimiss ko yung mga ganitong opportunity kasi kakagawa ko ng vlog. So magpipicture na muna ako, mamaya na lang. Ang ganda. Tuluyan na siyang sumikat. Masaya ako ngayong sunrise na to. Nakakuha tayo ng mga epic goodness na sunrise. Lalo na yung drone natin, napalipad natin siya kasi walang hangin. May hangin pero hindi ganun kalakas. Kayang-kaya. Ganda ng sunrise. After ng photography session natin. Wow. Pabalik na tayo. Magre-prepare na rin tayo at aalis na tayo dito sa Pagudpod. Punta naman tayo doon sa next spot. Sana epic rin yung sunset at sunrise doon sa mapupuntahan natin. Ganda ng dagat oh. Sometimes all you need is a little bit of confidence. Sometimes just a little bit of self-respect. Hindi na din ako nagtagal at umalis na din ako agad. Mahaba pa din kasi yung biyahe natin papunta sa Apari at sa Santa Ana. Kaya mas mabuti kung mas maaga din tayong magbabiyahe. I knew you'd never be mine. Never. So ito ang sikat na Patapat Viaduct. Kitang kita yung curves.
Kitang kita dito. Ikutan pa natin ng isa, tapos isa pa para sa picture naman. Hindi ko alam kung papaliparan ko ba to ng drone, kasi hindi naman ganun kaganda yung langit. Do pwede na rin naman. Ang lakas ng aalon sa baba, oh. Ang dami ng turista dun. Yan kasi talaga yata yung pinakamagandang view na itong viaduct. Ay, hindi ko rin pwedeng paliparan ng drone, daming ibon. Ano bang pwede kong gawin? Mag picture na lang siguro. Ang daming turista ang nakasabay natin kaya hindi na din tayo nagtagal. Kasi nagta-traffic na din. Balikan na lang natin to sa mga susunod siguro. Grabe yung pagguho ng lupa, oh. Hindi pa rin nila naaayos. Kailan kaya ito nag-landslide? Ang ganda ng coastal area na yun, ah. Ang laking buhangin na. Ngayon guys, papunta na tayo ng Apari. 117 kilometers na lang, nandun na raw tayo, sabi nito ni Maps. At itong dinadaanan natin, ito ay yung patagos sa bundok papuntang Apari. Maraming naniniwala na ang Apari daw ay ang dulo ng Pilipinas, pero pag tinignan mo siya sa mapa, hindi naman talaga siya yung dulo ng norte. Siyempre yung Batanes, pero yung isla na nakakonect sa Luzon, sabi nila Apari, pero hindi eh. Ang pinaka north ay Santa Ana. Kaya pagkatapos natin sa Apari, pupunta tayo ng Santa Ana. Ang ganda na itong lugar na to. Kailangan natin yan hintuan. Ang mabilis na picture lang. Dahil sayang ang pagkakataon. At mas maganda ang kwento kung merong kasamang litrato at bangin. Bangin na pala to. Picture. Sobrang ganda ng mga bukid at palayan dito sa Cagayan. Kaya dapat lang na samantalahin natin tong pagkakataon na to para makuhaan natin ang moment. Ayos na. Let's go. Lipad tayo ng drone. Sayang yung opportunity. Mission accomplished. Ito na dito, drone. Okay. Unlimited talaga yung mga bukid dito eh. Nasa Claveria na nga pala tayo. Ang ganda ng kalsadang to. Hindi pwedeng hindi tayo magpapalipad ng drone dito. Kailangan nating samantalahin tong magandang lugar. Let's go, droney. Keep the light inside you, don't let the darkness stay. Isa pa nga pala guys kung bakit dilaw yung gusto kong suot na damit, kasi madali siyang ma-detect or makita ng drone. Unlike sa black na jacket or sa red, mas okay itong dilaw. Mas madaling nare-recognize ng drone natin. Lumipat siya sa kabila. Loko to ah. Uy, baka tamaan mo yung mga yung mga kuryente. Hanip ka, droney. Lumipat ka pala sa kabila. Masyado kang malupit ah. Kasi nilagay ko sa left. Galing, oh, sumusunod pa rin siya kahit pasalubong sa hangin. Ayos, di ba? Sabay hindi na record. Ayos na.
Dalawang ikot lang. Ang ganda ng kalsada dito. Ang ganda ng mga palay. Oh. Talagang kapatagan na kapatagan. Oh. Tapos may mga coconuts sa gitna. Ang ganda naman. Pero hindi lahat ng iba nakita kayo ng ganyan maganda. Di mo naman kailangan picturean lahat ng makita mong maganda. Mamimili ka rin kasi merong pinakamaganda, may mga ganon. Tayo hindi natin pinipicturean talaga lahat. Hindi nakikita lang natin na epic, worthy, hintuan, paglaanan ng effort. Kagaya na itong trip natin ngayon, ang dami nating nakitang mga magagandang lugar, magagandang spot. Pero kulang kasi yung oras kung lahat kanihintuan natin para picturean. Tsaka nire-reserve natin yung battery nung camera, nung drone dun sa mga talagang pinakamagagandang lugar. Ganun yung diskarte sa pag-achieve ng best of the best photos. Kasi sayang lang eh kung hindi mo rin naman gagamitin kasi syempre mas maganda yung iba. Bilis pala ng takbo natin, hindi ko na malayan. Sorry na. Ang ganda, pwedeng huminto oh. Tapos pwede kang magpicture, I mean pwede kang maglakad dito sa gilid. Ang ganda nito. Wow, may huminto, nag-picture. Pagkatapos ng bridge na to, narating na rin natin agad yung arko ng Apari. Mula Apari hanggang Hulo. Kahit hindi naman ito talaga yung pinakadulong landmass dito sa Luzon, pero Apari pa rin yung kinikilala. Solid. Ano makikita natin dito? Dagat na malakas yung alon. Wow. Punta pa ba tayo dun? Baka mabalaho na tayo dun kasi itong motor natin malaki. Isa lang ang masasabi ko sa pinakadulong parte ng Apari. Napakaganda. Pinong buhangin na parang disyerto kapag tuyo at napakalawak na magandang shoreline at the same time. Unlimited ang alon na walang isang direksyon. Malakas at malamig na hangin na iiba to sa mga lugar na napuntahan ko. Sayang lang at napaka-limited talaga ng oras kaya bitin na bitin talaga ako. Sigurado naman na babalikan natin tong Apari sa mga susunod. Chair arms beneath me, plank boards keep the time. Old chair arms beneath me, plank boards keep the time. Paalam Apari. Papunta na tayo sa Santa Ana at hopefully makakuha tayo ng transient house doon. Dahil doon natin aabangan kung magkakaroon ng epic sunset at sunrise bukas. Kaliwat kanan ang mga palayan dito sa Cagayan. Grabe, ang sarap mag-ride dito. Ang sarap lang magmotor lalo na kapag halos solo mo ang kalsada. Hindi ka nagmamadali. Ini-enjoy mo lang yung bawat moment sa maganda at stress-free na lugar. Nasa Bugay na tayo. What's up, Bugay? Unlimited yung palayan dito. Tingnan nyo kung gaano karami yan. Parang hindi nauubos. Paano kaya nila yan ina-harvest? Grabe, sobrang laki oh. Grabe, sasabihin nyo na wala tayong bigas. Napakaraming bukid ng Pilipinas at ang gaganda ng bukid natin. Woo!
Gustuhin ko man picturean at tumigil sa maganda at malawak na mga palayan. Gahol na tayo sa oras dahil kailangan na natin marating yung spot natin para naman sa sunset. Fair don't come easy. I had to Tayo ay nasa Gonzaga. Hindi pwedeng hindi tayo bumili ng empanada. Bibili tayong empanada. Empanada. Magkano po? Dalawa. Thank you. Empanada gaming. Medyo kakaiba na bukid. Kasi merong parang hill. Tapos merong ilang perasong nyug. Hinto tayo para picturean yan. Uy, ang lalim. Yeah. Lalim, di ko abot. Para siyang wallpaper sa Windows, oh. Maganda sa composition yung add number. May 3 punong nandun. Center yung hati. Goods. Gusto natin yan. Mukha nito yung kanina, oh. Isa na namang half bridge. Bakit kaya? Mukhang kamukha nito yung kanina. Sabay bumalik pala tayo, no? Kalahati lang yung pinapadaanan. Kasi umaangat na. Ganun ba yun? Nasaan na tayo? Cagayan Special Economic Zone and Freeport. Welcome to Santa Ana. Ako po. Nandito na talaga tayo sa pinakakanto ng Pilipinas. Ang tuktok ng Pilipinas. Ang pinaka-norte sa buong norte. Santa Ana. Hindi rin hazy yung sky, oh. Asul na asul, walang kaulap-ulap. Tapos malamig pa rin kahit papaano yung simoy ng hangin. Para marating mo yung dulong part ng Santa Ana, yung pinakatuktok niya talaga, may dadaanan ka pa rin ng konting twisties lang naman. Katulad nito. Akyat ng bundok, baba ng bundok. Tapos twisties. Na ang ganda ng view. Parang HD yung langit dito. High definition. Tingnan nyo, ang ganda ng bahay dun. Ang ganda yun sa picture. Ang linaw ng langit dito. Ang ganda yun sa picture. Sana lang umabot tayo dun sa campsite na nakalimutan ko yung pangalan. Sabi dito 8 minutes na lang raw, 4.2 kilometers. So malapit na. Ganda ng mga bundok, oh. At ang lamig ng hangin dito, ah. Hindi siya yung mainit na parang sa normal na bundok lang sa Tanay. Sa ganitong panahon mainit na dun, eh. Dito ang lamig. At ang ganda ng mga bundok. Sobrang taas. Hindi ko alam kung anong makikita natin dun sa baba, pero sobrang taas na ito. At ano yan, rough road? Ah, hindi. Kinabahan ako, kala ko pagbaba rough road, eh. Wow, ang ganda naman dito. Dito na lang kaya ako mag tent pitching. Hello. Mas solid dito, ah. Loh, ganda naman dito. Bakit parang mas maganda pa dito? Ganda dito. Mabilis ang composition lang. Tino ng tubig. Tapos ang dami mga pwedeng elements na ilagay sa frame. At palibog na yung araw. Medyo pricey pala dito. Ang tent pitching nila is 1.3.
1,350 actually kasi 350 yung entrance, tapos yung bayad kapag magpipitch ka ng tent sa kanila is 1,000. So iniisip ko baka doon na lang sa isa kasi mas mura doon, kahit saan na lang dyan, pwede dyan sa gilid, itatago lang tayo sa barangay o kaya totropahin natin yung barangay. Syempre Angi Beach mas mura dito kaysa doon sa pitching lang naman tayo. May baon naman tayong kopya kaya carry na yan. Okay na sir, parang ang ganda ng view dito. Meron siyang sunset tsaka sunrise. Doon kasi sa kantong beach na yon, wala yung sunset, sunrise lang yun. Pero maganda yung sunrise doon. Sa wakas at narating din natin tong Santa Ana, ang pinaka-norte na kalupaan na nakadikit sa main island ng Luzon. Dito na natin aabangan ng sunset at dito na din tayo magsiset up ng tent natin. Turuan ko kayo ng life hacks guys. Super peak season yun, pero tingnan nyo yung tent setup natin. Parang walang katao-tao, di ba? Pero pag tinignan nyo dito, nandito tayo sa resort ang Uib. Ano to private campsite. So hindi siya yung campsite na medyo raw. Kaya ang daming tao talaga ngayon na nagte-tent camping, tent pitching. Sabi nung nakausap natin sa reception, pwede naman tayo mag-setup kahit saan. So sabi nila kahit saan kahit saan daw na may damo. So nag-setup tayo dito. Actually entrance yun. Yan yung entrance. Tapos ito, walang magsisetup dyan kasi yun yung pinakadulo. Tamang framing and may alam pa dapat sa photography. So, yun. Life hacks, di ba? Pag maganda naman yung picture mo hindi naman nila papansinin kung paano mo sinet up or paano mo ginawa. Basta mahalaga, maganda yung picture. So yun lang. Masasabi ko talaga na nandito na tayo sa pinakadulong dalampasigan sa norte. At napakaganda dito. Masasabi mo talaga na napakaganda ng Pilipinas. (5:20) na ng umaga. Dumating na tayo dito sa spot kung saan natin aabangan yung sunrise. Umalis tayo agad dun sa campsite kasi hindi maganda yung sunrise doon. Wala dong view, wala dong foreground, kulang ng elements. At least dito, somehow, merong mga bato-bato, merong mga bangka, saka mas maganda yung view dito Hanap na tayo ng spot. Wala rin tayong angle kasi kaya hahanapin pa natin siya. Iwan muna natin yung motor natin doon. Pitin yung vantage point natin dito para sa pagsikat ng araw na manggagaling sa horizon. Kaya tingnan natin kung ano yung makikita ng ating drone. Let's see. Go drone. Sulit na naman ang mahabang biyahe at ang pagmamadali natin para makarating sa lugar na to. Tunay na ang ganda mo, Santa Ana. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Okay na. Mukhang hindi rin maganda yung composition, so hindi worth it antayin yung mismong liwanag ng araw. Kaya alis na tayo dito. Hanap tayo ng ibang spot. Hanap naman tayo ng ibang pwesto para makadami. Hindi rin kasi worth it talaga hintayin dyan yung araw sa pagsikat nga kasi wala rin naman tayong magandang foreground. Mas maganda kung doon natin siya abangan sa mas worthy na lugar para hindi sayang yung effort natin. Hanggang saan ka aabot para sa isang litrato? Ako si Hate at samahan niyo ulit ako para sa part 3
ng solo North Loop adventure natin. See you in the next video. Mabuhay! Someone left the radio humming low next door. Static sings the harmony